Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, itong ating pag-uusapan ngayon ay mix ng fruit and vegetables. Kung kayo man ay medyo, sinasabi ko sa inyo, kung kayo man ay may mga sapat na work experience dito, subukan nyo mag-apply. Okay? Dahil napakalaking factor na kayo ay merong sapat na work experience kung kayo man ay mag-apply ng mga trabaho opportunity dito sa Canada. But sinasabi ko sa inyo na sana panoorin nyo buo yung video upang magkaroon kayo ng idea kung ako ba ay qualify? Ako ba ay pwede dito? Kasi importante na, kasi marami pa rin nagko-comment doon sa aking Facebook page. And again, doon sa magpa-follow sa aking Facebook page, importante na tingnan niyo kung ilang followers yan. Dahil meron pong budol-budol na naman na kumopya ng aking Facebook page. Sana po ako po ay 160 plus followers doon sa aking Facebook page. Importante tingnan nyo kung ilang followers yan. Okay? Kasi talagang kamukha lahat yan, kinopya lahat. No? So, sabi sa inyo, talaga naman tong mga taong to. Kung gusto naman ninyo, ako, nagmamagandang loob lang naman ako na makatulong din sa kapwa. Subalit itong mga walang mga buto, ang tawag ko sa kanila, ay talagang gusto pa rin ng mga budol-budol. So, anyway, again, sinasabi ko nga sa inyo na dito sa Canada, importante na tiyagain ninyong makahanap kayo ng mga trabaho, tiyagain ninyo na kayo ng opportunity, dahil importante na sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo na ayusin ang inyong mga resume, ayusin ang inyong mga qualification, dahil diyan kayo nag-umpisa, diyan tayo nagsisimula. Yung ating mga kabayan nagtatanong doon sa aking Facebook na sinasabi, Kuya Noy, kami po ay nasa Middle East, pwede po ba kaming mag-cross country? Pwede kayo mag-cross country sa Canada. Maghanap kayo ng employer dito sa mga job site ng Job Bank, Indeed, doon sa Saskatchewan Jobs. Meron tayong mga local agencies sa Pilipinas na pwede nyo applyan. No? Puntahan nyo sa DMW, puntahan nyo sa workabroad.ph, puntahan niyo ang PUAA. No? Kasi importante na kayo ay nagre-research. Sabi ko nga sa inyo. Ang iba kasi dito, nanonood ng ating mga videos, siguro mga 1 minute, 2 minutes lang, nagsasabi na kung paano po ba mag-apply. No? Importante kung kayo man ay interesado pumunta sa Canada, panoorin niyo yung buong video para alam ninyo kung saan kayo pupunta. Ay, pwede kaya ako dito? Di ba? So, importante nagmamatch yung inyong nagmamatch ang inyong qualification kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho dito sa Canada. Okay? So, subalit, sinasabi sa inyo, panoorin niyo lang video natin at ilalagay ko sa description box yung kanilang email address dahil may email address ito para at least kayo ay pagkatapos yung manood, pwede ninyong i-email yung inyong resume. Okay? But for the meantime, sinasabi sa inyo, kung kayo man ay gusto kung gusto niyo ng immigration consultant, siya po ay isang abogado dito sa Canada na baka makatulong sa inyo, i-email nyo lang siya kung meron kayong mga concern. Yung ating mga kabayan na nagbalak ng tourist visa, international student, kung gusto nyo magpa-PR, mga express entry, siya po ay pumaprocess yan. Pero i-email nyo na lang siya. Okay? So, ganun po man guys, itong ating pag-usapan ngayon ay pupunta tayo sa Job Bank. Okay? At ito po ay 4 na tao ang kinakailangan dito sa farm or vegetable picker. No? So, subukan natin puntahan. So, balit guys, ito po ay nasa Kelowna, BC. No? Ito po ay about 7-8 hours away from Calgary. At ito po ay 4 ang kinakailangan. Ito po ay na-verify sa Job Bank. Ito po yung job number. And again, sinasabi ko sa inyo, marami pa rin nakukonfuse dito, no? Na talagang ang LMIA ay para yan sa mga temporary foreign workers. Itong mga Canadian at permanent resident, in-encourage lang sila mag-apply. Hindi ibig sabihin na para lang yan sa mga Canadian, Kuya Noy. O, di ba? So, sabi ko sa inyo, intindihin nyo, okay? So, but again, pinapaliwanag ko na yan ilang beses na. So, anuhan nyo na lang yan. So, ngayon, ito po ang kanilang overview. Sinasabi dito na language dito, of course, English. Ang education dito, no degree, certificate, or diploma.
And again, ang kanilang work experience, importante. Kahit sinasabi ditong well-trained, importante na meron kayong alam sa farming. Kasi mas maganda upang kayong makipag-compete sa mga tao na nag-apply din dito. Okay? So yung worksite environment dito, ito po ay fruit and vegetables combination farming, other miscellaneous crop farming. Okay? So again, napakaganda rin to dahil ang kanilang work setting ay staff accommodation provided. Wow, napakaganda naman ito. So ito yung sinasabi sa inyo na ano ba itong mga responsibilities and tasks. Kung meron kayo nito, kopyahin ninyo, ilagay ninyo sa inyong resume. Okay? So again, responsibilities and tasks, nagbabad ng trees kayo, no? And then clipping, may fruit trees trimming, ito na yung mga time na naglilinis na, harvesting, seeding na, mixing fertilizer, nagpa-planting, cultivate and irrigate the crops, tying, nagwi-weeding na, fertilize and spray crops. So, meron naman kayo niyan, siguro, kung kayo man ay mga farmers. And again, nag-fertilize at nag-harvest ng mga crops, kung meron pang i-harvest, operate and maintain farm machinery and equipment, examine the produce for quality and prepare for market weed, prune and trim trees and plants. So yun ang importante. Kung kayo man ay merong klaseng trabahong ganyan, kopyahin nyo to, ilagay sa resume. Kung wala kayo, dagdagan nyo na lang to, tapos para at least maganda basahin yung inyong resume. Okay? So ngayon, ito naman ang kanilang experience and specialize. Di ba? Sinasabi dito, well-trained pero may experience sila and specialization. Types of crops nila ay mayroon silang apple, asparagus, bell peppers, blueberries, cabbage, carrots, cauliflowers, cherries, garlic, ginger, melons, onion, sweet corn, tomatoes. So kung kayo man ay merong sapat na experience dito sa mga crops na to, ilagay ninyo doon sa inyong resume. Dahil napakalaking bagay na ang inyong resume ay ilalagay din kung ano ang mga ini-specialize ninyo. Okay? So ano mga experience ninyo, di ba? So again, kanina sinasabi doon na well-trained. Pero sinasabi ko rin sa inyo na mas maganda meron kayong work experience. Kung meron kayong mga strawberry, mga ano pa ba sa Pilipinas, strawberry, onions, mga corn, depende pa, may mga ano pa ba sa Pilipinas, may cauliflower din sa Pilipinas, di ba? So again, kung meron kayong mga sapat na experience diyan, yung ating mga kabayan sa, dito naman sa Japan, I think, may farmers din diyan, subukan nyo mag-apply, okay? So again, ang additional information dito ay personal suitability. Ito po ay flexible, okay? So, but again, sinasabi ko nga sa inyo na ako po ay ilalagay ko yung kanilang email address doon sa description box upang kayo nga ay mag-email na lang sa kanila, no? Dahil importante na i-email ninyo yung inyong mga resume kung kayo man ay merong sapat na experience. Basta ayusin ninyo, okay? Ayusin ninyo, please lang. Para makarating ka ng Canada, ako po'y masaya at bisitahin ko kayo doon sa Kelowna dahil ako po ay pumupunta din doon dahil pag time ng harvesting ng mga cherry or ako po'y napupunta rin doon. No? Napakaganda dyan. Napakaganda dyan dahil meron din mga wineries dyan sa Kelowna. Napakagandang lugar na yan. Ay nako, talagang scenery, beautiful talaga as in. So, but again, sabi ko sa inyo na kung meron kayong mga katanungan sa ating mga videos, mag-comment lang kayo. Sana naman, huwag kayong mag-comment paano mag-apply dahil ito na nga, sinasabi ko na sa inyo. Andyan na yung email address, i-email nyo na lang. Madali na lang, no? Madali na lang para sa inyo. Talaga. Kaya nga sabi sa inyo na panoorin nyo lang buo at pwede ninyong i-share ating mga videos sa inyong mga social media. I-share niyo yung ating mga videos. At sinasabi ko rin na kung hindi pa kayo nakapag-follow doon sa aking Facebook page, at again, tingnan ninyo, 160 plus na yung aking followers. So, subukan nyo lang na i-follow ninyo yung mataas na followers dahil akin po yun. Okay? So, marami po akong pinopost dyan ng mga reels, mga videos. Subukan nyo lang. Napakarami kong mga videos dyan. Okay? So, but again, sabi ko nga, kung hindi pa kayo napag-subscribe dito sa ating YouTube channel, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron akong ina-upload. At kayo ay
magkita-kits tayo dito sa Canada, no? Ako po'y excited na kayo makapag-apply. Ayusin naman ninyo yung resume nyo, okay? Para at least magkita-kits tayo dito dahil napakasaya lang na mayroon tayong mga Filipino na nandito. I know na hindi ganun kasarap ang buhay sa Canada, pero importante kayo ay makarating ng Canada. Tapos, kumbaga, tiis-tiis lang dahil nasa atin naman talaga kung tayo ay maging masipag dito nga sa Canada. Okay? So, but ganun pa man guys, ako sana po ay meron kayong nakukuha namang ditong napakagandang opportunity para sa inyo. At sinabi ko nga na talagang pag-comment lang kayo. Meron akong Facebook page. Pwede kayo mag-comment din doon dahil ako po'y active din doon sa aking Facebook page. So, again, maraming salamat ulit sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking channel. Ako po ulit si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.